ambag ng Renaissance sa iba-ibang larangan. Ang Renaissance ay mula sa salitang Pranses na nangangahulugang muling pagsilang o rebirth, muling pagkamulat, muling pagkabuhay at pagpapanibago o revival. Sumibol ito noong 3050 hanggang 1550. Umusbong sa Italia at kalaunan ay kumalat sa buong Europa. Francesco Petrarch, 304-374. Italianong manunulat na tinawag na ama ng humanismo. Mahalagang naisulat niya ang akdang Pampanitikan na His Sonnets to Laura na isang tula ng pag-ibig para sa kanyang pinakamamahal na si Laura. William Shakespeare, 1564-1616, Makata ng mga Makata. Ilan sa mga sinulat niya ang kilala at tanyag na dula na pinamagatang Julius Caesar, Romeo at Juliet, Hamlet, Antony at Cleopatra at Scarlett. Naging tanyag na manunulat sa ginintuang panahon ng Inglaterra sa ilalim ng pamumuno ni Reyna Elizabeth I. Giovanni Boccaccio, 1313-1375, isang Italianong kaibigang matalik ni Petrarch. Ang kanyang pinakamahusay na obra maestrang sinulat ay ang Decameron, na tawag na koleksyon, na nagtataglay ng 100 nakatatawang salaysay. Mas masalamin ito sa pananaw ng tao, sa kanyang sarili at kakayahan. Desiderius Erasmus, 1469-1536, manunulat na Olandia na tinaguriang prinsipe ng mga humanista na may akda ng Praise of Folly na tumutuligsa sa hindi mabuting gawa ng mga pari at mga karaniwang tao. Niccolo Machiavelli, 469-1527, diplomatikong manunulat mula Florence, Italia. Siya ang may akda ng The Prince. Napapaloob alat na ito ang dalawang prinsipyo. Ang layunin ay nagbibigay matuwid sa pamamaraan. Wasto ang nilikha ng lakas. Miguel de Cervantes, 1547-1606, Don Quixote de la Mancha, aklat na kumukutya at ginagawang katawa-tawa sa kasaysayan ang kabayanihan ng mga kabalyero noong panahong medieval. Sa larangan ng pinta, Michelangelo Buonarroti, 1564, pinakasikat na manlilihok ng Renaissance mula sa Italia. Una niyang obra maestro ay ang estatwa ni David. Ipininta niya sa kisame ng Sistine Chapel ng Katedral ng Batikano sa paanyaya ni Papa Julius II ang kwento sa banal na kasulatan sa pinagmulan ng sandaigdigan hanggang sa pagbaha. Pinakamaganda at pinakakilala niyang likha ay La Pieta, isang estatwa ni Cristo pagkatapos ng kanyang crucifixion. Leonardo da Vinci, 452-1519, Italianong pintor na hindi makakalimutang obra maestro niya ang Hauling Hapunan na nagpapakita ng hauling hapunan ni Kristo kasama ang kanyang 12 disipulo. Siya ay isang henyong maraming nalalaman sa iba't ibang larangan. Hindi lang siya kilalang pintor kundi isa ring arkitekto, iskultor, inhinyero, inventor, siyentista, musikero at Rafael Losanti. A3 Sefintarsi. Ganap na pintor, perpektong pintor, pinakamahusay na pintor ng Renaissance mula sa Italia. Kilala sa pagkakatugma at balance o proportion ng kanyang mga likha, ilan sa kanyang tanyag na gawa o obra. Maestrang Sistine Madonna, Madonna and the Child, at our album Madonna. Ang estatwa ni David na ginawa ni Michelangelo Buonarroti. The Last Supper, hindi malilimutang obra ni Leonardo da Vinci. La Belle Jardiniere Plastic Sancerre, isa sa sikat na obra ni Rafael. Sa larangan ng agham. Nicolaus Copernicus, 1473-1543, kilalang polish na naglahad ng teoryang Copernican. Sa pag-ikot ng daigdig sa aksis nito kasabay ng ibang planeta, umiikot ito sa paligid ng araw. Pinasinungalingan ng teoryang ito ang tradisyonal na pag-iisip na ang mundo, ang sentro ng sansinukob, na matagal, dingti ng kilik ng simbahan. Galileo Galilei, 1564-1642, isang Italianong astronomo at matematiko. Malaki ang naitulong ng kaniyang naimbentong teleskopyo para mapatotohanan ang teoryang Copernic. Sir Isaac Newton, 1643-1727, tinaguri ang higante sa siyentipikong Renaissance na nagmula sa Inglaterra. Ipinaliwanag niya na ang gravitasyong ito ang dahilan kung bakit bumbabalik sa lupa ang isang bagay na inihagis pataas.